isang beses lang, alam natin yun, di ba? Para sa ikalilinis ng sangkatauhan ng kasalanan. Noon, pag naghahandog sa Leviticus, ang dami. Para lamang malinis ang isang taong mayroong leprosy. Yung leper ay simbolo ng, ano raw? Ng kasalanan. Amen ba? So sabi diyan, each of the instruction we just read are symbolic of the cleansing we must experience spiritually. Kaya, salamat sa Panginoon, wala na tayong ganung klaseng handog. Maghahandog pa tayo ng ganun hanggang ngayon. Ang dami nating ipuning hayop. Kaya ba nating mag-alaga ng mga maraming hayop, panghandog lang? Bawat tao, isa. Bawat isang tao may handog na ganun. Kaya napakabuti ng Diyos, ginawa niya lang si Jesus, pinababa niya, siya na lang isang handog. Pinatay. Tapos yung dugo niya, hindi basta ginanon lang yung dugo ng Panginoon. Winisik. Kundi ibinuhos para sa ikapagpapatawad at ikalilinis ng ating pagkatao. Amen? Bakit ko ito inaano? Kasi mga leaders tayo. We need this leper's anointing. Yung relationship. Relationship yan eh. Sabi diyan, a bird bearing away the guilt of sin. One bird is slain, its blood put on the other one. This is symbolic of Jesus shedding His blood to bear away our sin. Nandiyan ba yan sa inyong sa inyong tablet? Leper's anointing, that is our relationship to our God. Kaya dapat sa atin, ang buhay ng isang manggagawa sa ugasan ng Panginoon ay malinis. Amen? Malinis tayo. So, repentance and confession. This is what we must do to be born again and cleansed from sin. Repentance, magsisi tayo ng kasalanan natin. I-confess natin yung mga kasalanan natin. Noon sa ating binasa, meron ding running water. This is symbolic of water baptism. Kaya nga pag binabautismahan tayo, dapat sa running water yung ating baptism. Amen? Hindi tayo binabautismahan dapat dun sa sa tab lang, o kaya sa yung ganon. Oo, kasama kasi running water. Kaya si Jesus nung binautismohan, si John the Baptist nung nagbabautism siya, saan siya nagbautismo? Di ba? Sa ilog ng Jordan. Yung ilog ng Jordan, running water yun. Amen? Running water. Gusto niya yung siya, kargayan. So, running water. Amen ba? So, that is symbolic of water baptism. Kaya lahat ng believers dapat ay talagang binabautismohan din sa tubig. Lahat ng mananampalataya ng Panginoon. Okay, nakikita niyo ba dyan? Dito medyo maliit. Sabi dyan, the anointing of oil. This is symbolic of the work of the Holy Spirit in our lives. Note that oil was to be placed on the ear, tenga, thumb, and two of the leper. Kasi ang natatanggal talaga sa mga leper, ang tenga. Tama ba? Ang tenga, meron yan. Yung mga kamay, yung thumb. Tapos yung two of the leper. So, applying this to leadership, ina-apply ito sa mga manggagawa sa ugasan ng Panginoon. So, we must experience a similar spiritual anointing. Ano yun? The ear. Basahin nga natin. Ano para sa anointing of oil, sa ear, ano ba yun? Pakibasa nga. To be able to hear God's voice. Kaya pag tayo ay inanoint tayo ng Lord, yung ear natin, gusto ng Panginoon, wala yang sakit. Hindi yang bingi, wala yang leprosy, walang sugat yan, buo yan, sapagkat gusto ng Panginoon na mapakinggan natin ang kanyang tinig. Kaya gustong i-anoint ng Lord yan. No?
si Eva, pinakinggan niya yung tinig ng diablo. Kaya nagkasala siya. Ano pa? The hand. Ano raw yung simbolo ng hand? To be able to serve Him. Yan yung anointing of oil. Symbolic of the work of the Holy Spirit in our lives. The ear, to be able to hear God's voice. The hand, to be able to serve Him. The two, to walk in proper relationship with Him. Lumakad tayo ng merong maayos at magandang relasyon sa ating Panginoon. Ang ating paa. Dahil paa na yan, yung mga daliri ng paa yan, yung tinitira din. Alam niyo, nakakita ako sa Samar, sa Katbalogan. Nakakita ako ng may leper. Talagang yung kamay niya talagang na talaga, tapos nag-ano na lang siya yung trolley. Naganon niya na lang. Binibigyan ko yun, pag nakikita ko, binibigyan ko ng tinapay, ng pagkain. Yung iba, natatakot lapitan. Sabi ng Bible, di ba, pag meron daw leprosy, may leper. May leprosy. Layuan mo yan. Kasi baka mahawa ka, kasi contagious yan. Ganon din ang kasalanan. Nakakahawa yung kasalanan. Kaya kung sino man yung sumasama sa makasalanan, nahahawa ka. Amen? Okay, ano pa? The most important anointing for leaders. Pakinggan natin yan, tignan natin yan. The most important anointing for leaders is this leper's anointing. Because it is symbolic of personal relationship. Ear, hands, two. Tenga, kamay, at paa. Tatlo na yan, may simbolo. Ang tenga, para marinig ang Panginoon. Ang kamay, simbolo ng paggawa natin sa kalooban ng Diyos. Ang paa ay simbolo ng ating relasyon. Kahit saan tayo pumunta, nasusunod natin ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo po dyan, your own relationship with God must be right if you are to lead others. Kaya yung mga leaders, yung mga pastors, dapat ay mayroong tamang relasyon sa Panginoon kasi tayo ay nangunguna sa mga tao. Ano pa? You must be born again. Kaya yung leader, yung nangunguna, pinapangaral salita ng Panginoon, dapat siya ay born again. Hindi religion ng born again, Kaya po nakikinig dyan ngayon. Hindi po religion ng born again. That is relationship sa Panginoon. Now, we must be born again, be able to hear God's voice, serve Him, and walk in proper relationship with God. Amen po ba? Ano pa? Leaders should also experience the priestly anointing. Yan naman. Kanina ay leper's anointing. Ano daw yung leper's anointing? Relationship. Amen? Bakit nagkaroon ng relationship? Kasi i-anoint ng Lord yung tenga natin para marinig natin siya. Tama ba? I-anoint ng Lord yung kamay natin. Bakit? Para gawin natin yung pinagagawa ng Diyos. Tama ba? Yung paa natin, i-anoint ng Panginoon para kahit saan tayo pumunta, meron tayong relasyon sa Lord, di tayo napapahiwalay sa Panginoon. This leper's anointing ay kailangan ng lahat. Mapa-pastor, fivefold ministry, mapa-apostle, mapa-prophet, mapa-evangelist, mapa-pastor, mapa-teacher, mapa-workers, mapa-leaders. Kailangan natin ng leper's anointing. Amen? Hallelujah! So ano pa? Sabi diyan, leaders should also experience the priestly anointing. Ano daw yung priestly anointing? Pakibasa nga. Holiness. Hindi mo makita? Holiness being set apart to God for His service by right living and behavior. Amen. Kung babasahin natin yung Exodus chapter 29, Exodus chapter 30, and Leviticus chapter 8, no? Pag binasa natin yan, makikita natin dyan yung priestly anointing. Hindi natin babasahin yan, hahaba yung oras natin. No? Meron pa tayo isang oras.
The priestly anointing was an anointing for holiness. So dapat lahat tayo bilang manggagawa sa ubasan ng Panginoon, tayo po ay mayroong tinatawag na priest anointing. No? Hindi pari yan, ha? Kasi nung panahon na yon sa Old Testament, tawag sa kanila saserdote, in English, priest. Tayo rin ay mga saserdote ng Panginoon. Being set apart to God for His service by right living and behavior. Right living and behavior. Dapat nabubuhay tayo ng tama at maganda yung ating behavior. Nakikitaan tayo ng example. Being a leader. Pinukuha mo ba? Sige. So, importante pala ito, no? Sa mga leaders, sa mga pastor, no? Being set apart to God for His service by right living. Pastor lang ba yung tinatawag na priest? Lahat ng na kay Jesus ngayon ay mga priest. Diba? Yun yung ating magiging team sa anniversary. Romans chapter 1 Peter chapter 2 verse 9. We are a chosen generation, a royal priesthood. Lahat tayo. Tinawag tayong mga lingkod ng Panginoon. So we need to be holy. Amen ba? We need to be holy. And we need to have a right living and behavior. Okay? So in Old Testament time, there were many things a priest could not do because of the holiness of his office. Marami doon sa Old Testament. Because of his special anointing to lead, some things would defile a priest, which might not defile other members of the congregation of Israel. So dapat talaga mag-ingat tayo. Layo tayo dun sa mga bagay na hindi dapat gawin ng isang manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Para hindi mahawa. May tinatawag na ano yan tinatawag na transference. Transference of the Spirit. So because of his special anointing to lead, some things would defile a priest which might not defile other members of the congregation of Israel. Amen? Amen ba? Amen. So, ingat-ingat tayo, no? Sana tayong mga leaders, tayong mga pastor, at mga magpapastor. Amen? Apa? Basahin natin yan. As a leader, we must experience the priestly anointing of holiness and be set apart for the service of God. We must live in harmony with God's Word. Kailangan mabuhay tayo with harmony, no? Salita ng Panginoon. There may be things you cannot do because of the holiness of your office. Yung mga bagay na hindi tayo dapat gawin. Dapat ang isang pastor, pakinggan nyo dapat ang pastor, isa lang asawa. Amen? Dapat ang pastor hindi nangingabit. Tama? Dapat ang pastor na may asawa, hindi nanliligaw ng iba. Tama? Tama. Kasi yan ang sabi ng Bible. Di ba? Yung priestly anointing, holiness yan. So ang pastor hindi yan hindi yan gumagawa ng against the will of God. Amen po ba? Yung mga leaders, sabi ng iba, naku, ayoko na magpastor, hirap pala. Pero tandaan natin ang pagpapastor, hindi yan tinulak. Hindi yan pinilit. Ang pagpapastor, sa fivefold ministry, yan ay calling. Amen? Calling yan, calling.
Kailangan natin yan. So, because of our special anointing to lead others, there are things which will defile you, which might not defile others. Amen? The third type of anointing in the Old Testament is the leader's anointing. Third na. Dito ako tatapos. Mahaba yan, but is 60 slide. For the lesson natin, yung topic natin na anointing. The third type of anointing in the Old Testament is the leader's anointing. It was an anointing for those who would guide God's people as leaders. Bitin ko ha. It was an anointing for those who would guide God's people as leaders. The leader's anointing. Such as kings, president, anointed din yan ng Panginoon prophets, captains, etc. Kaya mga leaders, mga workers, dapat yan, meron tayong tinatawag na leader's anointing, na ibig sabihin ay position and power. Kaya pag nasa position ka, tinawag ka ng Panginoon, you are anointed by God. Nilagay ka dyan, hindi ni pastor, kasi malalaman mo na ikaw ay nilagay ka ng Panginoon kasi ginagawa mo ay namumunga. Tapos, hindi mo alam, propeta ka pala, nagpa-prophesy ka, yung lahat na sinasabi mo dun sa mga tao nangyayari, mga good prophecy, yung mga positibong propesya. Meron ka rin nagpo-prophesy ka, nagwa-warning ka naman, di ba? Sino yung winarningan? Sino yung nag-prophesy kay David? Sino? Si Nathan. Di ba? Sinabihan si David. Diretsahan. No? Si David, totoo naman. Anong ginawa ni David? Umamen, di ba? Si King Saul, yung unang hari ng Israel. Sino propeta? Si Samuel. So, kailangan natin ito, mga kamanggagawa sa ubasan ng Lord. Lalo na kayo, tinawag kayo ng Panginoon. Tandaan natin, ang Barikawa family, tinawag ng Lord yan. Like His own family. May pagkatawag siya sa pamilya. Siyempre, pag ang tatay tinawag, hindi mo naman pinipilit yung mga anak mo. Pero lalabas siya na tinawag sila. Sila mismo magsiserve kayo. Hindi nyo alam, nagsiserve kayo sa Panginoon. Tatay, si nanay, tinawag ng Panginoon. Diba? Kaya makikita natin, pati yung mga bunga natin ay ginagamit ng Lord. The leader's anointing was one which established a leader, God-given position, and gave him the power to fulfill that position. Kaya pag ikaw'y tinawag, si Lord ang magbibigay ng kapangyarihan para ma-fulfill natin yung position na binigay sa atin ng Panginoon. Ako nga, hindi man talaga ako graduate ng college Second year, regular ako, architecture Wala akong pagmamalaki. I'm not fluent in English. You know that. Huh? I'm not fluent in English. Hindi ako pwedeng makapagsabayan sa mga magagaling mag-English. Meron nga akong isang brother natin, kinokorek ako sa pag-i-English ko. Yun daw F, nagiging P. Yung P, nagiging F. Makapaliktad. Ha? So the leader's anointing was one which established a leader's God-given position. Kaya pag tinawag ka ng Lord, makikita mo yan. Siya mismo ang magbibigay ng kapangyarihan para to fulfill that position. Wisdom, magbibigay ng Panginoon. Amen ba? Amen. For example, the anointing of Saul was the position of captain over God's people. Si Saul, pinili siya ng mga tao. Dahil pinili siya ng mga tao, nung ginawa ng Diyos, sige, pahiram mo na lang yan ng langis para maging hari. Kasi lahat ng nagiging hari, pinapahiram ng langis.
pero hindi ang Diyos ang pumili. Kaya sabi diyan sa 1 Samuel chapter 10, Then Samuel took a vial of oil and poured it upon his head and kissed him and said, Is it not because the Lord that anointed thee to be captain over his inheritance? Hindi dahil sa ikaw ay tinawag o pinahiram ka ng Diyos to become captain over his inheritance. Kasi tao talaga yung pumili sa kanya. Ay, malaking tao yan. Pogi. Matipuno yan. Siya na ang magiging hari. Pinili ng mga tao. Okay? No, pinili ng mga tao. So si David sa 1 Samuel chapter 16. Kaya sabi, yung anointing of David is recorded in 1 Samuel chapter 16. This passage makes it clear that the power of the Lord came upon David because of the anointing. Okay. Si David, sa 1 Samuel chapter 16, nagpunta si Samuel doon sa pamilya ni Jesse, sa mga anak ni Jesse. Sabi niya, may papahira, meron daw isang magiging hari dyan sa inyo. Labas mo nga yung mga anak mo. Di ba, yung mga anak ni Jesse, mga matitipuno, malalaki, mga sundalo. Nilabas isa-isa, hindi yan. Wala. Meron pa akong isang anak, nandun sa bukid, nagagalaga ng tupa. Patawag mo. Yan? Nung nakita ni Prophet Samuel, sabi ng Lord, yan, pahiran mo yan. Siya ang susunod na hari. Si Lord ang pumili. Kung kay Samuel lang, yung unang-unang kapatid na sundalo, papahiran niya na eh. Pero hindi sabi ng Lord, hindi yan. Hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo. Tumitingin ako sa puso. Ang tao, pag tumingin, ay pogi, pwede na. Ay magaling magsalita, pwede na. Di ba? Pero si Lord, nakatingin siya sa puso. Amen? Sa puso siya, kahit hindi ka nag-aral, hindi ka nakatapos. Basta yung heart mo hanggang magpatuwid, hanggang magpaturo. Makikita yan ng Diyos. At ang Diyos na mismo makikita mo. Tatawagin ka ng Lord. Amen ba? Ang sabi niya, no? So, he, David's father, sent and brought him. Si David na. In. Now he was ruddy and withal of a beautiful countenance, and godly to look to. And the Lord said, Arise. Yan na, siya na. No? Patipulong bata. Arise, anoint him. Sino nagsabi? Si Lord ang nagsabi, Arise, anoint him. For this is he. 1 Samuel chapter 16, verse 12 to 13. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. Bire mo, bunso. Bunso. I-anoint to become a king. And the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward. Amen? 1 Samuel chapter 16 verses 12 to 13. Wala ba dyan? Yan. May kulang pa. Hindi, yan yan. Andyan yan. Andyan yan. Hindi mo mawala yan. Kasi dyan ko lang di kinuha yan. Okay. Wala yung verse. Wala yung verse. There's anointing, position, and power. Oo. Yung wala na yung ano. Baba mo lang. 1 Samuel chapter 16. Wala na. So, iba na eh. Iba na. How they function together na eh. Okay. Oo. Wala. Wala ko. Baka mali yung naibigay ko sa iyo. Sige. Di ba? Walang verse lang, walang mga verse. Wala yung verse. Wala yung verse. Hindi dyan. Dito yung the leader. Yung position and power. Position and power. Yun lang nakalagay. Wala na. Kailangan. Oo, ballpen. So makikita natin, napakatindi. Si Saul, pinili siya ng tao para maging leader. Pero nagkamali kasi tao pumili. Nagkaroon ng problema. Hindi niya di ba? Kaya si Saul, unti-unti, nung dinisobey niya si Lord, unti-unti, nawala yung anointing.
Si David ba hindi nag-disobey sa Lord? Si David ba hindi nagkasala? Di ba nagkasala si David? Pero yung anointing, bakit nanatili? Kasi nung nagkasala si David, kinorek siya ng propeta, anong ginawa ni David? Nagpakumbaba. Hindi na siya nag-alibay, hindi na siya nagturo. Inamin niya agad. Nagsisi siya, di ba? O, nawala ba yung anointing sa kanya ng Lord? Hindi. Ang gusto ng Lord, repentance and confession. Si King Saul, sabi niya, nakita ko kasi, matatapa pwedeng ialay. Mababasahin yung 1 Samuel chapter 15. Si Agar, ginawa ko para maging tropiyo. Tapos nung matagal-tagal si Samuel, ang ginawa niya, siya pa, priest siya. Inalay niya yung mga matatabang tupa, naalala niyo, ang babasahin yung 1 Samuel chapter 15. Sabi ng Diyos, tignan mo si King Saul. Hindi niya naman trabaho mag-alay Sabi ng Diyos, puntahan mo nga yun, tigas ng ulo, para priest. Tigas ng ulo niya, tanggalin na nga yung sa kanya, pagkakahari sa kanya. Kaya nung pumunta si Samuel, sinabihan niya, Samuel, Saul, bakit? Nag-alay ka. Kinuha mo pa yan? Nasabi, patayin mo lahat, tapos hindi mo pinatay? Dinisobey mo ang Diyos, tapos ikaw pa ngayon na nag-aalay? Nag-alibay pa, ang tagal-tagal mo kasi, Propeta Samuel Naano yan? Nabasa niya yan? Tagal-tagal mo kasi, kaya ako na nag-alay. Nangunguna sa leader. Di ba? Sinabi ng Diyos patayin lahat, hindi pinatay. Kinuha tapos nanguna sa leader niya. Sino ba leader niya? Si Samuel. Kaya dapat tayo talaga hindi tayo mawawala sa leader natin. Ha? Kasi nawawala yung pagpahid. Kaya dapat, sabi natin, hintayin po namin kayo bago namin gawin ito. Di ba? Kayo po magde-decision. Nasa inyo po yung final decision. Kasi you are anointed by God. Yeah? Na? Kaya ano sabi doon kay David? Arise! Anoint him! Sabi ni Lord kay Samuel. Arise, anoint him, for this is he. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers, and the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward. Leader's anointing, position, and power. The leader's anointing was to impart the position, power, and authority of the office. The leader's anointing was to impart the position, power, and authority of the office. Kaya pag kayo ay naging leader, yung anointing ng Panginoon ay ibababa sa bawat sa atin. Amen? Kaya yung authority of the office ng pastor o ng leader. Sabi niya, with this anointing, God's Spirit came upon a person so he could properly lead God's people. Properly leads God's people. With the anointing of the Holy Spirit, God's Spirit came upon us, being a person, he could properly lead, or we could properly lead God's people. Na nalilid natin yung mga tao. Amen? Anointed, tulong lang. Oo. Mabilis nakatulog agad. Oo. Kapikit na. Ayan, nagising ulit. So, the New Testament promise of this anointing of power is found in Acts chapter 1 verse 8. Di ba? Nasa Acts chapter 1 verse 8. Tarry in Jerusalem, and I will give you the Comforter, the Holy Spirit. Amen? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kaya yung anointing ng Panginoon, yung pagpahid ng Diyos kay Nevelin, mangyayari yan. Makikita mo na yun.
Pahid ng Panginoon kay Pastor, kay Daniel, kay Marge. Amen. Makikita niyo yan. Hindi pa lang sa ngayon. Katulad ni David, nung pinahiram ba siya, naging king agad siya? Hindi Tagal pa, di ba? Hinahabol pa nga siya ni King Saul, no? Papatayin pa ni King Saul kasi nawala na yung spirit ng Diyos. Anong nangyari? Galit, poot, inggit. Yun, nainggit na siya kay kay David. Si David, kapag nakipaglaban sila, 10,000 patay. Kay King Saul, 1,000 lang. Kaya pinagsisigawan ng mga tao. Si David, ang pinatay, 10,000. Sikat na sikat si David. Si Haring Saul, 1,000 lang. Kaya nagalit kay David, anong ginawa? Papatayin si David, hinahunting. So, the fulfillment of this promise is recorded in Acts chapter 2. Nandun na sila sa upper room. The baptism in the Holy Spirit is the New Testament fulfillment of the leader's anointing of power. Tandaan natin, God's anointed us with power. Kaya lang, kailangan lang natin, gamitin natin. Kasi yung iba hindi ginagamit no? As a leader, as a workers. So, kaya nga, in Ephesians chapter 4, verse 11, di ba? New Testament anointing of position. Makikita natin sa Ephesians. He gave some apostle, some prophet, some evangelists, some pastors, and teachers. Amen? Yan yung, Ephesians chapter 4, verse 11. Kaya nga nag-uusap-usap kami sa fivefold ministry. Dapat maniwala tayo na yung fivefold ministry nasa church, nasa iglesia. No? Nasa iglesia yung fivefold ministry. Okay? God has anointed certain people to leadership position in the church. Na certain people to leadership positions in the church. And has provided the anointing of power to equip them, to equip the people to fulfill their callings. And God has anointed certain people to leadership position. Yan yung apostle, prophet, evangelist, pastors, and teachers. In the church, has provided the anointing of power to equip them to fulfill their callings. Naalala niyo yung Matthew chapter 28? Go ye and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, the Son, and discipling them and teach them to obey. Yeah? Kaya yan yung after ng evangelism, after ng paghayo, ay discipleship. Tinuturuan, to equip, sininutusan, yung mga apostle. Amen tayo. Amen ba? Okay. The three anointing which are symbolic of those leaders must experience all come from God. Sa 1 Samuel chapter 10, verses 1, verse 15, chapter 15, verse 17. When Samuel anointed Saul, he said, "The Lord had anointed thee." When Jesus proclaimed His anointing, He said, "The Lord had anointed me." Kaya mo bang sabihin yon? Hello? Kaya ba natin "The Lord has anointed me"? Ang Diyos pinahiran ako. So in every prayer natin, Lord, anoint me. Pagkagising natin, yung prayer natin, Lord, anoint me with your strength. Let your anointing overflow upon me. Kailangan natin yung pagpahid ng Diyos sa araw-araw nating buhay. Kailangan natin ng banal na Espiritu sa araw-araw nating mga buhay. Luke chapter 4, verse 18. Acts chapter 10, verse 38. No? It is God who raises up the anointed. It is God who raises up the anointed. Hindi si pastor. Hindi si apostol ang magre-raises ng mga anointed, kundi si Lord. Tayo lang mga pastor ang nag-equip. Ito, equipping to No, yung leadership anointing. Amen?
kailangan natin ng leadership anointing. The leader's anointing means position and power. The anointing is from God. Nandiyan na. Kita na. Nakita na, Pastor? No? The leader's anointing, position and power, the anointing is from God. 1 hour and 19 minutes. Meron ako rito oras. Okay. Ano pa? In 1 Samuel chapter 2 verse 35 sabi, and I, God, will raise me up a faithful priest that shall do according to that which is in mine heart and in my mind, and he shall walk before mine anointed forever. Hallelujah. Tignan natin sa Tagalog. 1 Samuel chapter 2 verse 35. Ang ganda ng ano ng Lord, no? At ako'y magbabangon para sa akin ng isang tapat na saserdote. Si Lord ang nagre-raise up. We pray, Lord, mag-raise up ka ng mga manggagawa sa ubasan mo. Amen? Mga leaders mo. That is my prayer. Leaders who commit their lives unto you. Humble, spirit-filled, anointed, submissive, teachable. Yan yung mga kailangan mga leaders, mga manggagawa sa upasan ng Panginoon. Tapos may holy life, mayroong relationship sa Lord. Ina-anoint yung ear para makinig. Ina-anoint yung kamay para gawin ang pinagagawa ng Diyos. Ina-anoint yung paa para kahit saan yung relasyon niya sa Diyos hindi nawawala. Kasi yung paa, may pinupuntahan ito. Iba-iba pinupuntahan na ito. Di ba? Iba-iba gusto puntahan na ito eh. Alam niyo kanina, mag-ano ako sa inyo. Punta ako ng ano eh, bibili na ako, punta ako Robinson. Bumili ako nung yun na, yung sticker. Bumili ako yung sticker. Ganap din ako ng yung selyo. Pastor, yung pag-usap natin kanina, selyo, yung sel na. Wala akong nakita. Yung gold. Yung gold na selyo na na papel. Sa ano rin yun? Lalagay. Sa recto, meron din yun. Sa recto. Oo, meron na rin doon. Opo. Hindi ganun. Lakad ako, nandun ako sa loob ng Robinson. Mamaya, meron akong nasa lubog, dalawang kababaihan, medyo mga bata pa, may mga itsura. Napatingin ako sa kanila, sabi sa akin, sabi, tingnan ako ba to? Sabi sa akin, alam ko na to. Bilis lakad. Sa kabahan ako, sabi ko, ano ba yan? Hindi mo baka sumusunod. Nag-isa lang ako eh. Sabi ko, pagpihira. Alam ko na dito. Ang puputi pa. Ganun lang oh. Mga senyas. Alatado ko na. Sabi ko, baa. Bisaya, baa. Ha? So, kailangan natin maging maingat talaga kasi paa mo kung saan-saan nagpupunta. Diba? Hindi mo alam. Meron palang mga So, kung hindi tama relasyon mo sa Diyos at hindi mo alam yung calling mo, pwede na eh. Diba? Pwede kang matukso, pastor. Diba? Tama ba? May mga lugar na ganyan. Saan ba? Sa EDSA, may Pasay. Mga nakatayo, sa may recto, mga nakatayo lang yan. Avenida, oo. Gaganon lang ka lang, oh. Kaya alam ko na sabi ko, parehas lang kayo sa Avenida. Pero doon nga sa Avenida, nung ganun din, nilapitan ko talaga. Sinyeran ko ng gospel, sabi ko, bakit hindi ko nilapitan? Alam ko naman tayo ko doon sa may
Parang may kinukumbig ako ng Holy Spirit na, bakit hindi mo nalapitan, sinyeran mo? Oo nga, no? Natakot ako eh. Baka matukso. Di ba? Hirap na. Pero sabi sa akin ng Holy Spirit, bakit hindi mo nilapitan? Sabi ko, oo nga, no? Dapat pala nilapitan ko kasi ang purpose mo, dali mo ang bangilyo ng Panginoon. Amen? Amen ba? Amen. So, the leader's anointing, position, and power, the anointing is from God. So, sabi niya nga, no? And I, God, will raise me up a faithful priest that shall do according to that which is in my heart and in my mind, and he shall walk before mine anointed forever. Malapit na tumatapos eh. So we do not experience the anointing by being ordained by an organization or denomination. Hindi natin matatanggap ang anointing ng Lord sa pamamagitan na ordain ka bilang pastor. Kasi magaling ka nga. So, ibig sabihin, Pastor, Mm-mm. kahit ma-order ka, pwede rin din ka. Hindi ka anointed. Pwede lang marunong ka lang. Di ba yung skills, ability, education. Because of that, kaya ka nagpa-function. But, hindi ka nagpa-function because of the anointing. Kasi ang anointing, makikita natin. Maraming mga pastor, sabi nila sila yung mga pastor, pero That's tignan natin why, yun. Pastor, may mga church na bumagsak. That's right, nagsasara. Parang pagdating ng problema, nanginginig na. Hindi na alam kung ano gagawin. So, kaya po, tayo pong mga pastor, kailangan po natin. Tulad ako, ewan ko nakikita niyo dyan. Malibang nakaano ko. So, we do not experience the anointing by being ordained by an organization or denomination. Kaya yung ordained ka, gano'n. Nararapat ba ako dyan para dyan? Diba? Ordained bilang isang ganito. Pero, wala naman talagang nililit. Although there is nothing wrong in doing this, wala namang masama sa ordination. Okay? So, sabi ng 1 John chapter 2 verse 27, the anointing for leadership comes from God, but the anointing which ye have received of Him abideth in you. 1 John chapter 2 verse 27. Si Stephen was ordained by man as a deacon. Ordained din siya, pero he was anointed by God as an evangelist. Makikita natin yung ibig sabihin, kapag ikaw ay anointed by God, may bunga, yun ang sinasabi ko. May nangyayari sa ministry na tinanggap mo. Hindi lang basta inordain ka ng tao, inassign ka ng tao. So malalaman mo that you are anointed by God, may fruitfulness ang ating mga ginagawa. It is the anointing of God, not of man, that is most important. Napakalaga ng anointing ng Panginoon. Kahit ilang beses pa tayo pahiran ng langis, so I anoint you in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Receive the anointing. Pero pag hindi ang Diyos ang nag-anoint sa atin, wala. So nakuha natin. So kapag tayo ay anointed by God, meron nangyayari. Hindi ba tayo perfecto like David, di man perfect si David. Eh. Nagkamali nga si David. Eh. Pero handa siyang mag-repent. Yeah? On what basis does God give this anointing? Sunod na natin ito. God does not anoint on the basis of intelligence. Yan. God does not anoint on the basis of intelligence, education, experience, and abilities, or abilities. Hindi ka in-anoint ng Lord because you are intelligent.
Hindi ka pinahiran ng Diyos kasi edukador ka. Graduate ka ng 4 years course. 10 years course. Ay, iba, oy, ano yan, doktor yan, ano ito natin yan. Pastor na yan. Magaling talaga kasi nag-aaral eh. Diba? Galing.